Hello po and welcome po sa channel na ito. At matagal-tagal na rin buhat nung hindi ako nakagawa ng mga ganitong content. Siyempre busy sa mga trabaho. Well, by the grace of God, kahit paano ay may free time tayo para sa ganito pong mga reviews and reactions. Katunayan, ngayong taon ay nagkaroon na rin po ako ng dalawang discussions or dalawang friendly dialogue. Yung isa sa ating Muslim friend na si Mr. Warley Espiritu at yung kamakailan lamang ay kay Mr. Vox Atheist na isang atheist. So ngayon, I decided na gumawa ng ganitong review. I guess unahin ko muna yung mga opening statements ng dalawang discussions namin. And I decided na unahin ko muna yung naging discussion ko kay Mr. Warley. At kung si Warley man ay nanonood sa atin, kumusta ka na? I hope magkaroon ulit tayo ng isa na namang pagtalakay or debates na masasabi natin na formal. So anyway, ang i-discuss natin dito ay may kinalaman sa paksang which Jesus or which type of Jesus ang masasabing mapagkakatiwalaan o reliable. And the context here is all about historical data, historical records. Ngayon, ang burden of proof ng ating kaibigan dito na si Mr. Warley ay patunayan niya na Isa of the Quran is the true Jesus who existed on the first century. Kung yan po kumbaga ang yung kinikilalang Jesus na kinikilala ng mga first century followers nito. So, by God's grace, atin pong i-review ang mismong argument niya. Hindi ko muna ipipresenta yung naging opening statement ko before for the sake lamang ito sa pag-review ng mga opening statements. Afterwards, Lord willing, ang susunod naman ay yung mga rebuttal naman. Ang next ay ang concluding statement. At syempre, yung panghuli, yung mismong cross-examination. I will do it weekly by God's grace naman. Okay? So, sige, simulan natin po yung argument na presenta ng ating maginong kausap. So, Mr. Warley, take it away. Maraming salamat po sa mga kapahayagan at sa ating mga, sayang ko lang yung oras, pero proceed na po tayo sa presentation natin. No? Kasi po, ang Islamic claim po about Jesus ay pinapatotohanan na siya ay isang propeta, siya ay tao, wala pong divinity. Unlike po doon sa mga tinatawag na Trinitarian, which is developed notion about Jesus Christ almost during the 3rd century. Dito dapat pinatunayan niya muna sa kanyang claim yung Jesus na kinikilala ng mga apostol niya ay katulad ng Jesus na nakasaad sa Quran. Okay, it's true na mayroong matatawag na similarities concerning what the Bible and what the Quran says concerning Jesus, like the virgin birth, like He performed miracles, like He will come again. Pero pagdating naman sa mga fundamentals like the deity of Christ, His death and resurrection, dyan po nagkakatalo ang Christian and Muslim side. Ngayon, dito pa lang sa una niyang mga pahayag, agad na siya nagbigay ng mga matatawag na mga argument like yung kinikilala ng mga Kristiyano about kay Jesus Christ ay na-develop lang on 3rd or 4th century. However, malinaw naman po noon sa aking naging presentation na yung pagkakilala nila kay Kristo ay hindi katulad ng sinasabi ng mga Muslim friends natin. Yung mga eyewitness events dyan, like Jesus claimed to be God, that He died on the cross, that He rose from the dead. Yung mga 1st to 3rd century documents na yan, mula po sa Gospel accounts, Matthew, Mark, Luke, John, at maging sa mga outside sources na rin, pinatutunayan dito na yung pagkakilala ng mga disipulo kay Kristo ay hindi po katulad ng pagkakilala ng mga Muslims kay Kristo. So still, kahit yan pa lang, na kay Mr. Warley pa lang, na kay Mr. Warley pala, yung burden of proof na yan. So, magbibigay lang po ako ng mga basis dito patungkol po do sa claim ng Islam, patungkol po kung who is Jesus Christ
Hindi lang po nung first century, kundi mismong during his ministry. Ibig bang sabihin yung 3.5 year ministry ni Kristo ay hindi kasali sa first century? So, patunayan po ba natin kung ito po ay valid base sa internal at external evidence ng Biblia? Halimbawa sa Quran 2:87, sinabi po siya dito ay a messenger to the Israelites. Tapos sa Quran 3:45, Jesus the Messiah, son of Mary. Tapos dito po sa Quran 19:30-34, truly servant of Allah, a prophet. Actually, madalas sa mga Muslim friends natin, sisimulan nila yung mga argument nila by quoting some passages from the Quran. Tapos, maghanap sila ng mga sitas ng Biblia o mga passages ng Biblia na madalas out of context naman. So dito po wala po tayong mababasa gaya ng mga Trinitarian na belief na si Jesus Christ ay nag-claim ng divinity. Even though he really claimed it, he claimed to be one with the Father, he claimed that he answered prayers, he claimed that he forgives sins, he claimed that he is the rest of our souls, that he claimed that he is with us even to the end of the age. Bakit kaya patuloy na iniiwasan ng mga Muslim apologists ang mga passages na to at iginigiit na hindi contradictory yung ang claim corrupted daw ang Bible kahit wala namang basis. So tuloy natin dito, Quran explained about Jesus that confirmed from the previous scripture. Ano po ba yung sinabi sa previous scripture? Which is, ang tinutukoy ay ang Bible pala. Yan lang naman yung previous scriptures na tinutukoy historically. Kasi on the 7th century, noong panahon mismo ng kanilang prophet, ano yung nag-exist na mga scripture na kinikilala ng mga Hudyo at Kristiyano noon? Tama po, 66 books of the Bible. 39 in Old, 27 in New. So walang excuse po dito ang mga Muslim friends natin ukol dito. Now, kung igigit na, hindi, binago na yan ng Quran, so ibig sabihin, nagsisinungaling pala ang kanilang Diyos. Kasi, may isang passage mula sa kanilang holy book na Quran na sinasabi, no one can change Allah's words. So, sino po ang ating paniniwalaan ukol dito? Anyway, let's continue. Gaya po dito sa Quran 2:136, Allah revealed His messenger to all the prophets like Abraham, Ismail, Jacob, and the descendant of what was given to Moses, Jesus, and the prophet. No distinction to any of them. They are the prophets of God, not God. So ano po ang mga biblical evidence natin dito? Internal. Biblical proof and historically, Jesus confirmed Himself for what is written in all the previous scripture. So, sinasabi ba niya na talagang tinupad ni Kristo ang Old Testament? Na talaga bang tinupad ni Kristo ang Mosaic Law? Kung yan ang kinukumpirma po sa atin ng arguments ni Mr. Warley, then why is he a Muslim? Anyway, Also mentioned in the Quran na siya ay propeta. we agree. Kaso nga lang, yung pagiging propeta ni Kristo ay hindi katulad ng sinasabi na pagkapropeta sa Islam. The term prophet means messenger, the one who speaks, the one who represents. Okay? And then, walang Kristiyano ang nagde-deny po dyan that Jesus is prophet. But again, he is more than a prophet. At walang divinity. Cross-reference po tayo, gaya nito, prophet, not God. In John 5:46-47, Jesus said, Moses wrote about him. Which is ironically, kung papakinggan niyo po yan mamaya, dinedebunk na po niya mismo ang isa sa mga argument ng mga Muslims na yung Deuteronomy 18 daw ay kay Muhammad di umano. Pero batay sa argument po ni Mr. Warley, pinatutunayan niya lamang sa atin na si Kristo pala ang ultimate fulfillment ng propesiya na sinasabi na merong propeta na gaya ng kay Moises. Listen to this, how he completely debunked Islam badly. Ano po ba yung sinulat ni Moses patungkol kay Jesus Christ? Ito po ay kiniklaim din po ng ating mga kapatid na Kristiyano sa Deuteronomy 18:18, a prophet like Moses. Ibig po sabihin, pag sinabi natin a prophet like Moses, hindi po ito God. Dahil kung sasabihin natin God si Jesus Christ, unlike Moses, ay magiging God na rin po.
No Christian argued like that. My friends, bukod sa walang Kristiyanong nag-argue na since Jesus is prophet, ganito at ganyan, tapos ibig sabihin, since Moses is prophet, so he's not God, saan ba napulot ito ni Mr. Warley? False dichotomy yan, kapatid. And yet, batay mismo sa argument niya, he was already showing us that Jesus Christ is the ultimate fulfillment of what was written in Deuteronomy chapter 18, verse 18. So we must have to say to Mr. Warley, thank you so much for destroying one of the fundamental argument for your religion. Anyway, pasensya na po, mayroon tumahol na aso sa tabi. Anyway, let's continue. At ano pa po sa mga internal evidence po ito biblically? Ba't napunta siya sa Bible? Ang dapat niyang patunayan, yung claim ng Quran. How come that our Muslim friend goes to the Bible to prove that the Jesus that they believe is true? Asan dyan yung masasabi natin na justification dyan? Luke 24, 44, 45, Jesus said he fulfilled for what is written from the prophets who wrote about him. Which is another evidence that Jesus Christ is the ultimate fulfillment of what was prophesied in the Old Testament scriptures, which is, he is the Messiah, the divine Son of God, the prophet, the priest, the king, God. So doon po tayo magbe-base sa mga prophecy about Jesus Christ Na ngayon, ine-exempted na, parang tinatapon na niya po mismo ang kanyang paniniwala based on this kind of argument. na na-prove din po ito na nangyari at paniniwala ng mga early followers of Jesus Christ. Okay, spoilers alert, magbabanggit siya ng mga terms like Ebionites and others. Ano po ang mga prophecy sa kanya? Prophecy about Jesus Christ. In Luke 4:18, he is the Messiah, a Messiah, and God anointed him, on which mean a prophet, as the messianic servants, to free the oppressed, the captives will be released, good news to the poor. Then he was just proving the Christian side, not in Muslim side. Di po ba? Naka-emphasize po dito kung sino po yung nagsugo sa kanya. Kaya nga sinabi niya dito, We have no problem since we are Trinitarians. Si Kristo ay hindi po naging ama. Siya po ay nananatiling anak. Ang ama po ang nagsugo sa anak. So, wala pong problema doon. Ang problema dyan, again and again, nagkakaroon sila na naman ng false dichotomy dito. Okay? the Spirit of the Lord is upon me, para po siya doon sa mga na-oppress. Ito po yung malinaw ng mga Israelita. Okay, so what's your point here? Yung po yung mga bayan ng Israel. Then, saan yung debunking dito? And then, saan yung malinaw na evidence na yan yung isa, kumbaga, na tinutukoy ng Quran? Still, I don't find any good evidence on that. Ito pa ba? Clearly, Quran affirm the previous scripture that Jesus being anointed, in other words, the Messiah which is not God, a prophet which is not God. Ano sinasabi? A Messiah which is not God. Without even realizing na itong Messiah na to, based on the Old Testament and fulfilled on the New Testament, this Messiah is not just only God's anointed. He is equal with the Father in nature, God. Mapapansin nyo na lamang yan na ulit-ulitin lamang ito. Maybe on other time, yung rebuttal period naman yung ating sasaliksikin dito. But anyway, balikan natin ang kanyang claim. God also, because inanoint po siya ng Lord. Which is, we have no disagreement on that. Ang malaking disagreement diyan, ano bang klaseng kind of oneness ang tinutukoy dyan when it comes on God? Ng totoo, yung Spirit po ng totoong Lord ay sumasa kanya.
Then, so what? What's your point? At binanggit nga po dito yung poor. Sino po ba yung mga poor na yon? Okay. Tawag dito? Another spoilers. Tutukoy na naman mga Ebionites to later. And remember in Luke 4:18 it says, good news to the poor, if it is for those who are being captive and oppressed. Jesus has the very specific people that God sent or anointed him for them. In Quran chapter 2:87 affirm the biblical passage, it is about the Israelite that just Jesus was being sent. Reference Matthew 15:24, sent only to the lost sheep of Israel. Kataka dito mga kaibigan, there are others na nagsasabi na hindi raw nag-exist ang Israel before 1948. Ina-argue dito na wala raw bansang Israel noon. Pero sa mismong holy book nila na Quran, ilang ulit na binabanggit ang salitang Israel. At sa mismong argument ni Mr. Warley, it only shows na mayroon talagang legit na pag-iral ang Israel. Sa madaling sabi, hindi po totoo ang sinasabi ng iba pong mga kritiko na wala raw Israel before 1948. Maski man po ang kanilang holy book ay nagpapatunay dyan. Anyway, nakikita niyo na po siguro yung maging point ng argument ng ating kaibigan dito. So, let's continue. So again, not just good news to the poor, but a special blessings to the poor. Ano po yung cross-reference natin? Matthew 5:3, blessed are the poor, for the kingdom of heaven is for them. Bakit po ginagamit po kung saan sinugo si Kristo yung mga tinatawag na poor? Yung po daw po mga poor ay nasa kanila yung kaharian ng Diyos at blessing po ito para sa pagkakasugo kay Kristo. Diretsahin ko na po kasi limited ang oras natin. Ito po ang mga early followers ni Jesus Christ na mga tinatawag na Ebionites. Nasa Bible po iyan, yung mga Ebony, yung mga poor. So, as I told you, binanggit niya po ang mga Ebionites. Pero sino-sino itong mga Ebionites na to? Tara, bisitahin natin po yung mismong point dito. Okay? Hindi natin bibisitahin if Jesus is a myth, pero babanggitin natin later on. Ang ating titingnan, sino ba tong mga Ebionites na to? Okay, hanapin muna natin. Napunta tayo sa Docetism. Dami eh. Marami po tayong inihandang PowerPoint para dito. Docetism, Apollinarianism, Eutychianism, Nestorianism, ayan, Ebionism. Nabanggit niya po kasi yung tinatawag na mga Ebionites. Kaso mayroong ironic twist dito na malalaman nyo mamaya. Anyway, Yan po ay nagre-represent kung ano po talaga ang mga paniniwala na pinahayag ng Islam. Dahil po ang mga Ebionites ay nagko-confirm na si Jesus Christ ay ang fulfilled prophecy sa Deuteronomy 18:18 na ironically, dinedebunk na po niya mismo ang isa sa fundamental argument na patunay daw na ang kanilang prophet daw, yung final prophet di umano, na si Mr. M, siya raw yung final or ultimate na fulfillment sa prophecy concerning Deuteronomy 18:18 na isinusugo bilang isang propeta para sa mga Israelita. Now, historically, those people will follow Jesus. Wait lang po So, tingnan natin po. Sino-sino po yung mga Ebionites? What is Ebionism? Ebionism was a false view of the nature of Jesus Christ that arose in the 2nd century. So, 2nd century po, ang mga Ebionites, alam niyo po kung ano dinedeny? Pagka-Diyos ni Kristo. Si Kristo ay naging anak lamang ng Diyos dahil inampun lamang siya ng Ama. Ayon sa Ebionism, Jesus was a descendant of David and a gifted man but nothing more. But wait, sa Islam, bagamat dinedenay din nila
na si Kristo ay Diyos, ayon sa kanilang holy book na Quran, Jesus is not the Son of God. Pero yung mga Ebionites, naniniwala silang si Jesus Christ ay anak ng Diyos. So talaga bang magkapareho ang Ebionism at Islam? Not so much. Hindi po. Kung talagang Ebionite po ang isang Ebionite, andyan dapat po yung mga nabanggit na paniniwala na siyang babanggitin natin. Ebionites rejected the epistles of Paul na may parang similarity sa mga arguments sa mga Muslim friends natin, na pero ironically ginagamit din ng mga Muslim friends natin ang ilang mga letters ni Apostle Paul para patunayan ang kanilang point. Like for example, to disprove the deity of Christ, bibisita sila sa 1 Timothy 2:5 and 1 Corinthians 8 verse 6 and other passages. Which is a good example of what we call double standards. Also, ang inaccept lamang ng mga Ebionites na gospel account ay yung kay Mateo. Ebionism also taught the necessity of keeping the Jewish law. So kung titingnan, heretical po ang Ebionism. The origins of Ebionism are obscure, but the heresy most likely traces back to the earliest days of the church. The first Christian writer to mention them by name was Irenaeus in the late 2nd century. Other writers who wrote against Ebionism include Justin Martyr, Hippolytus, and Tertullian. The Ebionites were the heirs apparent of the Judaizers who stirred up trouble in the apostolic age. One theory explaining the source of the word Ebionism is that it comes from the Aramean word meaning poor or lowly, na siyang ina-argue po sa atin ni Mr. Warley nung nagkaroon kami ng discussion. Which is actually ironic twist pa rin eh. So kung totoong teoryang yan, then Ebionites considered themselves the poor ones, i.e. the quote-unquote humble followers of Christ. Also, the Ebionites crafted their own gospel by revising the Gospel of Matthew, and they called their book the Gospel according to the Hebrews. This book, which presents Jesus as a mere human, divides Jesus' life into two parts, pre-baptism and post-baptism. Ayon sa mga Ebionites, at Jesus' baptism, there appeared a bright light, and a voice from heaven said, "This day have I begotten thee." Doon daw, si Jesus daw ay naging Kristo ayon sa Ebionism, and was imbued with power to fulfill the Messiah's mission. Bagamat nanatili siyang tao, hindi Diyos, ayon kay Tertullian, the Ebionites considered Jesus to be a wise and gifted person on the level of Solomon, but not as great as Moses. Since Ebionites rejected the divinity of Christ, ironically, they also rejected the virgin birth. Pero yung mga Muslim friends natin, they believe that Jesus was born to the Virgin Mary. So again, kung talagang iniisip po ng ating kaibigan na magkapareho nga talaga ang paniniwala sa Islam at sa Ebionism, edi dapat pala i-reject din nila yung virgin birth pala ni Kristo, na siyang maging kontrahan sa kanilang paniniwala. And in their glorification of the law of Moses, they believe that Jesus himself was justified by keeping the law. According to Ebionism, if one could just follow Jesus' example and keep the law perfectly, then he could also become a Christ and be justified by God. So dito pa lang may problema na rin yung sa Ebionism at sa claim ni Mr. Warley sa atin. So, kung titingnan lang naman natin talaga, malaki ang problema sa claim na ang una raw ng mga Kristiyano daw ay mga Ebionites, di umano, at kapareho daw ito sa paniniwalang Islam. Which is ironically,
hindi naman yan patunay para masabing nag-exist nga talaga ang isa ng Quran. Well, let's continue. So yung pong mga Ebionites are the real followers of Jesus that are submitted to the same revelation in Islam. Ito nga po yung mga tinatawag din sila mga mga law abider. Sila po sa maraming reference internally at saka external ay mga nag-uupos po dito kay Paul. Kaya po tinawag nila si Paul na apostasy of the law. Gusto kong malaman kay Mr. Warley, ano po yung mga basis po niya sa ganyang bintang kay Paul? Well, sa Ebionism, it's true na ayon sa kanilang paniniwala, hindi po sa paniniwalang Islam ha, sa paniniwala ng mga Ebionites, they rejected Paul as an so-called apostate. Kaso, kung titingnan natin talagang Bible, si Apostle Paul ay tinanggap ng mga orihinal na mga apostol ni Kristo bilang apostol din. Kasi nga po, sila po yung mga kasama rin nung panahon po nitong ating high priest o yung pong namumuno sa Jerusalem, which is yung brother po ni Jesus Christ na si James, kasama si na Peter, at kung sino pa po na mga disipulo ni Kristo na naging apostol na po sa kapanahunan na wala na si Kristo. Ito rin po yung mga tao na nag-criticize o nag-condemn dito kay Paul bilang gumagawa po ito ng katuruan sa mga Gentile na siya ay nagtuturo ng against sa law o do sa mga Mosaic law. I challenge you, Mr. Warley, to read the book of Acts as a whole. And you decide kung talaga nga bang ni-reject ng mga original apostles si Apostle Paul gaya ng iyong claim. Ang napaka-ironic pa nga sa iyong argument, ina-assume mo na itong mga original apostles ni Christ ay mga so-called Ebionites. Kaso malaking problem, malaki ang burden of proof sa'yo. Kasi, kahit sa mga historical data, especially from 1st to 3rd century, ang mga first followers ni Kristo, which is kabilang na dyan yung mga 12 disciples nito, including the Apostle Paul, they don't believe what Ebionites believe, and they don't really believe what Muslims believe. So, yung burden of proof ay nasa sa iyong argument, hindi po sa mga Christians. Kaya po kung maalala natin sa Acts, sila po ay ikinondem nila itong si Paul at sinabihin na lumakad ka at umayong ka sa kautusan. So, next time, magbigay ka nga ng Bible passage from the book of Acts. Nabanggit ko rin yung challenge na yun, no? So, yan. Please read the whole book of Acts and tell me kung tama ba ang sinabi niyo pong argument kanina. Tapos na po ito pong mga followers po ito ay nasa tapos na po yung panahon ni Jesus Christ. Sila na po yung continuity ng mga teaching of Jesus Christ. They are not Ebionites. As we can read in Quran 582, at saka yung sa Tasbir, napakaliwanag po ng sinasabi ko sino ito. And you find the nearest in love to the believers, those who say, we are Christian, refer to those who call themselves Christian who follow the religion of Messiah, his teaching or his Injil. Yun po yung mga authentic teaching ni Jesus Christ, which is not po yung sa claim Orthodox Church na meron pong mga tinatawag na triune gods o three persons in one. Strawman ka agad po si Mr. Warley dito. Anong triune gods? Ha? One, which is taas po kay Kristo bilang Diyos. Hindi po siya itinaas. Jesus really claimed to be God. He acts as God. He accepted worship as God. And I will challenge you here to prove that Jesus did not really claim to be God. I hope sa next discussion natin, pag-usapan natin yan. Kung si Jesus ba ay Diyos? May patunay ba ang claim mo na ito daw ay developed? Kasi, I had already discussed it in many times, many places there. So, I hope if you're watching,
And I humbly challenge you to have another dialogue or debate if Jesus really claimed to be God. Pwede po tayong uling magkaroon din ng pag-usap dun sa Russia TV again para dito. First, what are the belief of teaching of Ebionites? Yun nga po, pinalalawanag natin na sila ay yung mga tinatawag na law-abider at kung ano rin po yung paniniwala ng mga early followers of Jesus Christ, gaya nga po ng sinabi ko, yung pong first church na wala pa po ang claim Orthodox, yung yung church po sa Jerusalem na pamumuno po ni James. Si James na kapatid ni Kristo sa laman, na kung saan claim niya na si Jesus ay Panginoon, equivalent to the Hebrew tetragrammaton, Yahweh. Ano po ang sabi dito, yung mga cross-reference natin? They believe Jesus was the Jewish Messiah sent from God to the Jewish people, fulfillment of the Jewish scripture. Reference in Luke 1:32-33, will reign over the house of Jacob forever. Luke 4:18, 6:11, God anointed him as the Messiah, a prophet. Hindi niya binasa ang kabuuan ng Book of Luke or the Gospel according to Luke. At yamang yung Luke at Acts ay parehong sinulat ni Luke, itong assignment natin, basahin niya ang buong libro ng Luke at Acts. By the way, ang tinanggap lang pala ng mga Ebionites ay yung dinoktor na version ng Gospel according to Matthew. Nireject nila pati yung the Gospel according to Luke. Pati yung the Book of Acts nireject din. Tapos ina-assume ni Mr. Warley na tanggap din ito ng mga Ebionites. Wala po kayong mababasa, mapapakinggan, referring po sa divinity at sa triune gods. How can he come to that conclusion na yung triune gods? Ano yun? How about the words of Christ that baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit? Paano yung pahayag na the Father will send... Ano yun? Ano yun? Wait lang. The Father will send the Holy Spirit in the name of Jesus in John chapter 14. How about one of the statements of Paul na sinasabi, the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all? Huh? Mr. Warley, did you really read the Bible as a whole? Sana po, magawa niyo po. A prophet like Moses in the book of Acts, ito po, inaffirm din po ito ni Pablo sa book of Acts, kung sino po itong mga tao na ito, itong mga Ebionites which has the same teachings, belief about Jesus. Tell you, yung mga Ebionites na yan ay hindi kapareho sa turo ng mga apostol ni Kristo. Alam niyo ba kung kanino yung kapareho yung turo ng mga Ebionites? Mga Judaizers na pinipilit nila na ipasok ang katuruan na we need to do good works by means of abiding the Mosaic law in order to be saved. Mga Judaizers, hindi po mga original apostles si Christ. Christ na wala pong divinity, bagkus siya ay tao. Yung pong adoptionism na ginamit nila kung Adoptionism? What is adoptionism? Bisitahin natin. Kaya magdagbanggit siya ng isa na namang termino na adoptionism. Ewan ko kung nandito. Sa list natin. Wait a minute. Di ko pala nasali. Pero yung argument na yan, yun, na naging Kristo raw si Kristo nung siya ay nabaptize. Parang ganun yung ano eh. Pero tuloy. Bakit tinawag na anak ng Diyos si Kristo ay common po, a common language to the Jewish language. Okay. Pero if he confirms this kind of argument in our discussion, dun pa lang ni-reject na niya ang Quran. Bakit? Sa Quran mismo sinasabi
na si Jesus ay hindi anak ng Diyos. So, ano ba talaga, Mr. Warley? Based on your argument here, do you already believe that Jesus is some type of a son of God? Or not, according to the Quran? Sige, i-outside natin yung mismo paniniwala ng mga Christians. Gamitin natin sinabi mo na yung pagka-Ebionite, so to speak. Do you believe that Jesus is some kind of a son of God? Or Jesus is not the son of God according to the Quran? It's either of two. Walang both. Kasi lumalabas dito, it's okay for you to have na magkaroon ng contradiction sa paniniwala mo. Basta ang point diyan, Jesus cannot be God, parang ganun. Still, hindi po siya nagpe-present ng any good reasons, any good evidence to prove that the true Jesus is Isa of the Quran. Nag-insert siya sa mga Ebionites, adoptionists, you name it, pero hanggang ngayon wala pa rin. Opo, nag-quote siya from the Quran, pero hanggang ngayon wala pa rin historical basis na nagpapatunay na yung 7th century caricature of Jesus na yan ay parehong-pareho sa Jesus na nabuhay noong unang siglo. Yan pong hinahanap po natin dyan. And still, Mr. Warley was not able to show us that Isa of the Quran really lived on the 1st century. Gaya nga po na sinasabi, yung adoptionism, nung binautismuhan siya, ay tinawag siya na aking anak, o katulad din po ng mga ibang prophecy na tinatawag na sa araw na ito ay aking ipinanganak, ikaw ang aking bugtong na anak, kung paano ginamit din kay David. Ironic po sa isang Muslim na gumamit ng ganitong argument to prove that Isa of the Quran really existed. So yun po ay ang paniniwala ng mga Ebionites. Ano po ba siya? Ebionite na po ba siya? Kasi kung tama po ang kanyang ina-argue, he's not really a Muslim, but an Ebionite. So ano po ang proof nito na kahit sa biblical ay may mga reference din tayo? Based lamang sa pagputol-putol ng mga lang naman ng mga Bible passages para lamang mag-fit sa kanyang preconceived bias. Na ito ay ang paniniwala ng mga unang Kristiyano. Hindi po hindi po talaga yan ang unang hindi po talaga yan ang paniniwala ng mga unang Kristiyano. Kung sasabihin na paniniwala ng mga Ebionites, okay. Pero hindi yan paniniwala ng mga unang Kristiyano. Na napakalayo sa mga claim Orthodox Church. Ang problema kasi dito sa argument niya, bukod sa hindi siya nag-present ng mga historical data na nagpapatunay na Isa of the Quran really lived on the 1st century, na yan ang tunay na Jesus, sige ang pagputol-putol ng mga passages from the Bible as if yan yung nagpapatunay ng kanyang mga argument. Na hanggang ngayon wala pa rin. Wait, basahin ko lang po yung source natin. Bali yung mga resources natin, hindi lang po internal at external evidence. May mga, ron po tayo mga biblical scholar, gaya po nitong si Tabor, James Tabor, at saka si Bart Ehrman. Bart Ehrman time! Pero I will tell you, mismong si Bart Ehrman ang nagsasabi na ang existence ni Isa of the Quran ay hindi po talaga nagpapatunay dyan. The Isa of the Quran was just a mere argument. How did we know it? Panoorin natin mismo ang sinasabi ni Bart Ehrman. Okay, bisitahin natin ito. By the way, si apostate prophet ay dating Muslim na ngayon ay atheist. Take note, si Bart Ehrman, meron siyang agnostic idea pero parang turning to atheist ba? Pero pakinggan po ninyo mismo ang pahayag ni Bart Ehrman. Kung credible bang source ng historical Jesus ang Quran. Si Bart Ehrman mismo nagsasabi, hindi. Let's listen to him. Perspective, would it ever be reasonable
to dismiss all the evidence for a historical figure for 600 years and then only take a scripture that comes 600 years later as the most credible source, such as in the case of Jesus, where he lived and died, and then 600 years later the Quran came and told us what really happened. No, I don't think it's not historically credible. But if you're a Muslim, then you would say that it's an act of God, and then so history isn't really what matters anymore. And so if history doesn't matter, you can make theological claims. If history matters, then obviously sources written 40 or 50 years after are more likely to be based on reliable tradition than sources written 600 years later, especially when you can show that a source written 600 years later is dependent on these earlier sources. And so I don't think it's historically credible, but people who have faith in the God of Islam would say, well, that's how it happened. And so there's no arguing with that historically. There might be ways to argue about it theologically, but not historically. In other words, Bart Ehrman himself stated na hindi credible sources tungkol kay Kristo ang Quran. Meaning, hindi po reliable ang Quran when it comes on historicity of Jesus Christ. Nagbanggit lamang po sa argument na ito si Mr. Warley. Bart Ehrman already roasted that. Anyway, tuloy natin. Para patutuhanan na itong mga Ebionites ang totoong followers ni Jesus Christ, at marami pa po tayong cross-reference biblically at outside the Bible. Outside the Bible? How about Josephus? Tacitus? Ano pa? Marabar Serapion? You name it. Yung mga nabanggit kong yan, hindi sila Kristiyano. And yet they recognize na kung ano yung sinasampalatayanan ng mga Kristiyano na yun ay parehong-pareho pala sa sinasampalatayanan ng mga unang Kristiyano. Kinikilala ng mga unang Kristiyano na si Jesus ay Diyos. Kinikilala nila ang katotohanan na si Jesus ay ipinako sa krus at muling nabuhay sa ikatlong araw. So, hindi po yan paniniwala ng mga Ebionites at lalong hindi po yan paniniwala ng Islam. Ano po nga ba ito? Gaya po isang halimbawa sa John 4:19. Ito po ay ilang sinang-ayunan ni Kristo at ng mga tanong ng babae. Sa John 4:19, ang sabi ng babae, the woman perceived, he is the prophet awaiting Messiah called Christ. Jesus said to her, I speak with you, I am he. Nabanggit ang ego Amy doon Marami po tayo mababasa biblical internal evidence, external evidence. Nasasabi niyang internal and external evidence, but I don't see any internal and external data na nagpapatunay that Isa of the Quran really existed. Sa buong opening statement niya, I don't see any of those evidence na binabanggit niya. Ang ginawa lang niya, nag-cross-reference siya ng mga Bible passages out of its proper context para lamang patunayan ang kanyang claim. Without even realizing, hindi pala niya napapatunayan yung kanyang argument diyan. Bagkus, anong nais niyang patunayan? First Christians are Ebionites, not Muslims. That's it. Na si Jesus Christ ay not claim being the God and triune gods. Hindi po triune God si Christ. Siya ay second person of the Trinity. So nahuli na naman si Mr. Warley sa strawman. Paulit-ulit na strawman. Which is the belief of the Orthodox claim, Orthodox Church around 300th century. How did you know that? How did you come to that conclusion? Okay po, yun na lang po muna. Mahaba pero kulang sa oras. Okay, dito po muna tayo magtatapos. Dito po muna tayo magtatapos sa ating presentation. So kung napansin po ninyo, our Muslim friend was not really proving the fact concerning to the Isa of the Quran. Still, nako-confuse nga ako kung sa kanyang claim eh. Ano bang kanyang papatunayan? That Isa of the Quran exists?
Or first Christians are Ebionites, not Muslims. I don't see any justification in that kind of argument. Mayroon pa nga siyang ibang argument na tila baga nagde-debunk sa paniniwalang Islam. Well, it sounds ironic, kumbaga, na sa opening statement pa lang, he was not really proving anything at all. Lumalabas nga, dinedebunk na po niya ang pagka-Muslim. So, what are your thoughts concerning to this? It's up to you, my friends. And to Mr. Warley, if we have free time, kung may free time tayo pareho, nawa ay magkaroon ulit tayo ng isa na namang maginoong pagtalakay. At pag-usapan natin kung si Kristo ba talaga ay Diyos o tao lang. Yun ay isang invitation for you. I hope mapanood mo ito. But anyway, that's all for now. At sa mga nanonood po sa atin diyan, it's up to you who will decide kung matibay ba o solid yung argument na prinesenta ni Mr. Warley or hindi. Kayo lamang po makapagsasabi dyan. Okay? So, yun lamang po, and see you on our next apologetic video. And then i-announce ko na ang next na ating i-react at i-respond ay ang mismong opening statement sa naging discussion namin noon ni Mr. Vox Atheus na isang atheist. So yun lamang po. Maraming salamat. Jesus is Lord. Have a great day.